Go! Hindi ka maglalamig kung nakapokus ka sa eternity. Priority mo yan. Priority mo yung gumanda yung buhay mo. Umayos yung pamilya mo. Makamtan mo yung career mo, mga college degree, yung gustong may pangarap. Pero don't focus in that one. Alam niyo po ba, mag-focus kayong nagbibigay ng pangarap. Amen. Kung nakapokus ka sa nagbibigay ng pangarap, alangan naman hindi niya ibibigay yung pangarap mo. Ama? Kung ang focus mo ngayon ay sa pangarap mo lang, wala ka ng time sa nagbibigay ng pangarap, paano mo ibibigay? Makakamtan mo ito in own strength, pero tanda mo hindi ka masaya. Ang tunay na kasiyahan, makanta mo ang lahat, pero maayos yung relasyon mo sa Diyos. Dahil naniniwala ka, makantan mo man ang lahat ng bagay sa mundo, kung mawawala yung kaluluwa mo, is useless. Amen? Useless po yan. Dahil ang tunay na success ay makakarating sa eternal life. Sabi niya, road to heaven. Ano ba yung verse dyan? Sabay-sabay po tayo. Eternity highest perspective we can have in life. Yung eternity daw, yun yung pinapangarap dapat ng lahat ng mga Kristiyano. Yun yung perspective mo na hindi ka dapat susuko na maapakan yun. Gumagawa ka ng way na makakaapak ka at makakarating ka doon. Amen. Magkasama tayo, kapatid. Magtulungan tayo, sabi mo. Correct mo ako kung nagkakamali ako. Para tayong dalawa ay magkita-kita doon. Amen! Hallelujah. Tingnan po natin, sabay-sabay tayong basahin ito. At sa lahat ng gusto pong ingatan ng buhay niya, basahin ito. In 1, 2, 3, go! Sabihin natin yung verse muna bago tayo masahin. 1, 2, 3, go! At the right hand of God. Seek your mind with things of not things of earth. Maliwanag po, hindi maliwanag. Sabi niya dito, if then we arise with Christ, seek those things which are above. Sabi niya, where Christ sitting in the right hand of God, said, remind on things above, not things on the earth. Minsan nakapokus na kasi tayo kung paano bumanda yung buhay natin. Nakapokus na tayong ayusin ng Diyos yung pamilya natin. Gumanda, magkaroon ng sasakyan, gumanda yung bahay. Wala akong mali dyan. Pero tandaanan mo, huwag kang laging nakapokus dyan. Focus, sino ang Diyos na kayang magbigay dyan. Alam niyo kami mag-asawa, napapanyo siguro nagninegosyo kami. Pero hindi kami, never nag-remind sa utak namin na magnegosyo kami para yumaman. Nagninegosyo kami right now para mapuntan yung mga bagsak. Pangarap namin masulatan yan. Yun yung pangarap namin. Lord, gusto ko gamitin mo din kami for this moment para maibigay namin yung para sa'yo. Nagdi-desire kami ngayon. Alam niyo po ba yung budget niyang building na yan? That is a 20 million building. Nung tinanong ko yung architect ng gumawa dyan, magkano kaya yung aabutin nito? Sabi niya sa akin, siguro pastor, noon, almost 10 years na, noon daw, ang presyo niyan ay 10 million. 10 years na ngayon, iba na yung materials noon at ngayon. Ngayon daw, nasa 20 million na. Pero bakit nangangarap si pastor ng 20 million? Parang ang laki sa isip natin. Pero naniniwala ko na mas malaki ang Diyos na nagbibigay ng pangarap. Palakpakan man na ako yun. Kasi nai-inspire kami sa mga sinasamahan namin mga pastor. Alam niyo, pangarap ng isang pastor na sinasamahan na ngayon, natapos niya na yung first floor. Ang kanilang budget po sa kanilang building is 100 million. Grabe no? Dapat the best. Kaya hindi tayo nag-aapura. Give our best to the Lord. Bahala na siya sa kulang. And na-inspire ako. Kaya kung tayo lahat dito, hindi tayo nagpo-focus sa eternity, nalilimitahan ko din po mangarap.
Kaya naniniwala ko, if you focus in the eternity, walang limitation sa ating mga pangarap. Amen? Kasi naniniwala tayo, God created all things. Kaya kung nilikha ng Diyos ang lahat-lahat, kaya niyang ibigay ang mga nanais ng puso natin. Ano ba yung sabi niya dyan, kapatid? 2 Corinthians 4 verse 16 to 18, therefore we do not lose heart. Kita man, yung puso, even to our outward man is preaching, yet inward man is being renewed day by day. For our light and affliction, which but for a moment, and working for us apart, more exceeding in eternal weight of glory. Kita man, day by day. Sabi mo sa katabi, hindi lang linggo. Yung focus dapat natin day by day. Moment by moment. Magpapakadiyos ako ngayon dahil Sunday. Hindi dapat gano'n. Ginagawa ko day by day dahil mahal ko ang Diyos. At gusto ko makapasok sa eternal life. Amen? Amen. Itong araw nito, nagpakamundo ka. Itong araw na to pala kukunin yung buhay mo. Tama? Kaya sinabi po ni Paul, to the church of Corinthians, day by day. Siya moment by moment, minutes, hour, or seconds in your life, maging magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Gano'ng kabataan, mapusok ng kabataan ngayon. Kupya man lang, tatama lang kupya po, sila naka-review. Wala, saka na ikatantiangas dyan. Basol tat kupya madi. Tanyo man. So kagkupkupya ko na, matalino ka. Sinag-declare ka man tagapay mo, matalino ka ako na. Amen? Wala pong mangdadaya dito. Amen? Hindi ka mangdaraya ko na. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Diyos sa buhay. Ano ba yung sabi niya dyan, mga kapatid? Sige po, next. Why do not look of things which are seen? Huwag ka daw tumingin sa mga nakikita mo. Paano nga, Pastor? I-close ko yung mata ko, hindi yung ganyan. Say, but things which are not seen, for the things we are seen are temporary. Maliwanag po. Temporary, but the things which are not seen are eternal. Kaya yung nakikita mo ngayon at mga pinapangarap mo ngayon ay temporary lang. Pero yung hindi mo nakikita, sabi nga ni John, yung sinulat niya yung Revelation, hindi ko kayang i-explain gaano kaganda yung langit. Kulang kung susulatin ko. No, parang praise ni John, kulang kung susulatin ko kung gaano kaganda yung langit. Kaya, focus in eternity. Naniniwala ako, and I'm so blessed, na kapag nakapokus ka sa eternity, nakapokus ka sa kung saan ka pupunta, alangan naman hindi niya ipaparanas yung magandang buhay sa iyo habang naglilingkod ka. Wala akong nabasa sa Bible na naglingkod na hindi umayos yung buhay niya. Wala akong nabasa sa Bible na hari na totoong ibinigay niya yung buhay niya sa Diyos, totoong nagsiksa ng guidance kay Lord, totoong ang will ni Lord ay binibigay niya, sinusunod niya, nagiging makapangyarihan yung kingdom niya. Pero ang mga hari na sumusunod sa mga payo ng mga masama or maling mga propeta, ang mga maling payo ng iba, anong nangyayari? Nagiging alipin. Gusto mo bang maging alipin? Ano naman sa gabi mo? Hallelujah. Mahirap po maging alipin. Mas gusto ko po na alipin na lang ng Diyos. Amen. Sino gusto maging alipin ng Diyos? Amen. Dahil kung alipin ka ng Diyos, walang alipin ng Diyos na hindi niya pinagpapala. Amen. Amen. Halangan naman, our God is the all, created everything. Wala pong hindi niya kayang gawin. Amen. So pangatlo po tayo mga